Espiritu ay pong ingatan at sila ay makarating na mabuti dito sa aming bahay panambahan. Amen, Lord. Panginoon, sa aming pong pag-aawit sa inyo, bigay niyo po sa amin ang liwanag ng Banal na Espiritu upang aming madama ang aming pagsamba sa inyo. Yes, O Ito po Lord. ang aming panalangin sa ngalan po ng inyong anak na Jesus at sa pag-isa ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Sige po, at tayo ay aawit. Aawit na po tayo sa Panginoon at ito pong awit nito ay riyan natin sarili din nating panalangin. Alay natin sa ating Panginoong Diyos na hilingin natin na tayo ay bigyan niya ng pusong dalisay at panatilihin ito sa atin. Amen. Ang aking ano ko'y pagpupuri sa iyo lamang, Jesus. Ano po yun? Salamat. Doon pa tayo? Salamat. Hindi po sa lahat. Gusto ko lang itaas si Lord sa buhay ko. Graduate na po yung mga anak ko. Bukas yung dalawa. Yung nasa Bisaya. Okay. Talagang bless kahit malayo sa hindi kasama. Ano pa rin sila, nasigasig sila mag-aaral. Tsaka yung good health, pati yung yung tawag dito. Yung schedule namin, binaba na. Bukas sukat ng uniform. Panggabi. Ito baka hindi na ako makahati na ito mga susunod na Panggabi na kasi ako. Pero sa Friday hindi naman yun. Kahit yung regular pa rin yung makakati pa rin ako. Hindi ko pa alam kung ilang buwan ang palitan eh. Kasi iba daw doon, taon eh. Ang haba. Taon daw Ano talaga. yung schedule nyo? Taon daw talaga, Pastor. Ayaw na pumayag ng buwan. Siguro, sasanay din sila sa ganun. Ayun, kaya Bagay, yung adjustment kasi pagtulog, hirap. yan. Tawag dito, ano pa ba? Sa driver ko, magbabakasyon siya. Buti, may naging kapalit. May Pilipinong bago. Kanina lang dumating, driver din. Humingi ng 6-month navigation ng kaya medyo matagal yun. Kaya at least may pa rin ako, may partner pa rin ako. Medyo malayo rin kasi accommodation sa amin. May alakanin lakarin. Pag panggabi, uwi ng alauna, delikado. Sulay. Oo, kaya medyo pa dun eh. Masukal pa. Pasalamat pa rin. Talagang bless ka kay Lord lang lahat ng papulit pa sa salamat. Ako'y papasalamat din sa ating Panginoon dahil sa mga binibigay niya kalakasan, kaisipan sa akin sa araw-araw at saka pagtubay sa ating mga minamahal sa Pilipinas at pag-iingat sa aking pagmamaneho dahil marami pong mga ibang driver na pabigla-bigla at mga tulong ng Panginoon ay nasasalamatan ko sa aking mga kagipitan minsan na pangangailangan mga pagdating dito sa bahay panambahan. Salamat ako at hindi ako lumiliban. Nakakaliban lang sa mga prayer. Salamat po, Panginoon. Ito po.
Amen. Amen. Ayan. Ito naman, magandang gabi sa inyong lahat. Pasalamat din ako kay Lord. Dahil kanina pag alis ko, sabi ko, Lord, ngayon may part-time ako, dapat sana maka-attend din ako ng prayer meeting. Pero pasalamat din ako, tama-tama din, alas 7, natapos din ako. Tapos yun, naka-attend po ako dito. Yun po. At pangalawa po, pasalamat din ako kay Lord sa protection na ibinigay niya sa amin. Sa araw-araw sa aking trabaho at lalo na sa aking anak. At lalo na sa aking apo. Na masigla rin siya ngayon. Yun lang po. To God be the glory. Amen. Ako rin, magpapasalamat ako sa Lord. Amen. So, ay, nandito pala yung papakita ko eh. Papatotoo ko. Ayan po yung anak kong nag-graduate. Praise God dahil ito yung mga achievement niya, ang dami. Haba ng listahan. Yan yung mga rank bats, yung mga award niya. So, pagbasahin mo, ang dami. So, meron siyang mga medal. At salamat sa Panginoon dahil siya yung naging number one sa eskwelahan. At sa buong school, siya din yung presidente. At marami siyang mga achievement. So, salamat sa Panginoon dahil ayun, kahit na lagi silang nag-aaway ni mama niya, kasi siguro nagpupuko siya doon sa school. Hindi na siya Hindi na siya makatulog sa bahay. Kahit sa mga hugasan, kaya mayroon doon more hugasan pa, sabi niya. Sabi ng binubuli ng kapatid. Pero yun nga, 5 yung medal niya, tapos may mga awards pa, certificate. 6. Sabi ko, ang daming hakot na, tapos iba pa yung mga, sabi nga nung panganay, nalista mo lahat yan, ang dami niya na. So, praise God, nung binabasa ko, yun nga, marami siyang mga achievement. At mga sinalihan, active siya lagi sa mga mga eskwelahan. Kaya nga sabi ko sa kanya, dapat pasalamatan niya ang Panginoong Diyos dahil sa talinong binigay. Yung hindi lang sa talino, at nandun din yung protection lagi ng Lord. At maging wisdom. So, ayun. Bagamat meron pang mga bagay talaga na dapat i-adjust sa kanya, ayusin. Kasi mga kabataan ngayon, ganun talaga eh. Kaya in his right time, ay baka mag-focus. Si Sarah kasi sabay siya yung paglilingkod sa Panginoon, sabay din yung mga achievement siya. At na siya parang kagaya rin ng ni Joy, ni Sarah, na siya rin yung laging number 1 sa eskwelahan. President, second year pa lang siya. Siya na yung second year ng buong campus eh. Ay yung president hanggang third year, fourth year. Sa nila. Sa eskwelahan nila. Ay siguro naging ano din yung para maging popular ba siya dahil sa ginawa ng ate niya. Nakatulong din yun dahil yung mga teacher. Meron kasi nagkakaroon ng mga hidden sa mga teacher, may mga favoritism eh. Pero praise God yun. At yun na marami siyang naabot. Kaya sabi ko, glory to God. Yun ay si Lord, galing sa Lord yun. Kaya yun po yung lubos kong pinagpapasalamat. At maging si John Joseph din yung pangalawa sa uli. Siya yung bunso eh, si Joy. So marami mga achievement din. At matalino rin niya si Joseph. At nag-graduate na rin siya. Hindi pa pala siya lang siya ng examination. Isama nga natin yun sa prayer na yung makapasok doon.
sa school. O doon sa, meron sa entrance examination. Oo, entrance examination. Pero sila dyan, siyempre, parang fourth year graduate siya, no? Pero ngayon wala na yung ano ganun. Highest honor na lang. Hindi na siya, marami nang nawala, tinanggal. Yung mga valedictorian, yung mga Oo. second place, third place, Oo nga. highest honor na lang ngayon. So, praise God, salamat sa Panginoon dahil nandun talaga yung favor ng Lord na binigyan niya ng talino yung anak ko. At yun nga, yung pinag-pray ko na lang ay maging masipag sila hindi lang sa school kundi pati sa bahay. So, salamat sa Panginoong Diyos. Amen. So, praise God. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon. Amen. Pangilan ho siya? Bunso, Yung pang-apat. puso. Siya ang bulso. Okay yan, ito na, sisima yan. Yan po ang i-share ko po sa inyo yung ito, nakuha ko lang ito sa aking topic last Friday, yung prayer. Ito na lang ang aking yung faith give us power and authority and prayer. Tingnan po natin sa Mark 11 verse 24. Ano po, no? Yan. Mark 11. Opo. Actually, hindi niya napasama yan, no? Yan po yung... Nung Friday, hindi na yan napasama. Kasama ito yung last na points ko pa. Yung faith give us power and authority and prayer. Ito. Diyan ko na lang kinuha. Tapos, ang verse niya is Mark 11, verse 24. Basahin ko na lang ha. Kaya't sinabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, manali kayong natanggap na ninyo iyon at matanggap nga ninyo. Let us pray. Hallelujah, Lord. We bless your name, O God, Lord. Lord, maraming pong salamat, O God, Lord, sa gabing ito, Lord, na ibigyan mo itong salita. O Panginoon, na ito po, Lord, aming pagbulay-bulayan po, Lord, sa gabing ito, Lord, kung ano po, O God, mo po kami ng maraming revelation, O God, sa gabing ito, Panginoon. At lalo na, Lord, ang maraming po salamat sa salita mo, Panginoon, na ito po, Lord, na makuha po nila, O God, ang kanilang bahagi, Panginoon. Upang ito, Lord, na ma-share po nila, O God, sa kanilang pamilya, o katrabaho, O Lord, at lalo na, O God, sa kanilang mga kaibigan, Panginoon. Thank you, Jesus, Lord, sa gabi nito, Lord. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Yun po, no? Kaya sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, manali kayong natanggap na ninyo iyon at matanggap nga ninyo. Dahil ang nakita ko po dito sa verse na ito, wala po tayo, kung ano ang ating hiniling sa Panginoon, yun ang i-confirm natin ba? Hindi na tayo mag-doubt kung ano ang prayer natin, dapat i-kuha natin yun. Ihingi natin yun sa Panginoon, tapos hindi na tayo mag-alinlangan. Kung anong ang ilabas sa ating bibig, yun ang i-confirm natin na sana matanggap natin yung prayer na yun. Diba? Tapos lalo na dito sa yung faith give us, kung wala kang pananampalataya, hindi mo makuan yun. Kailangan may pananampalataya ka na matanggap mo yun. Kaya yung ngayon, sa ating prayer ngayon, sa gabing ito, kung anong sinasabi na lumalabas sa ating, kung anong hiniling natin, yun po ang makuha natin, tanggapin natin yun, na walang alinlangan, hindi tayo mag-alinlangan. Diba? Yun po ang, at matatanggap nga ninyo, yun sabi ng Panginoon, matanggap natin kung wala tayong doubt sa ating puso, kailangan ikuha natin na yun, natanggap na natin. At saka yung kuan pa, kung ano ang, dito pa rin yun sa faith, kung mayroon kang faith na, kung ano man yung mga prayer mo, halimbawa sa mga sakit, di ba, kung ilehans mo yun, kailangan
may pananampalataya ka na magaling yun. Huwag ka mag-alinlangan. Kung, di ba yung sabi ko na kung anong gilihans mo na may sakit, kailangan gumaling yun by faith, di ba? Ganun. Gaya ni Pastor, yun ang sabi niya, tapos yung kailangan mag-rebuke din tayo kung ano, yung mga masasamang espiritu, by faith yun eh. May pananampalataya tayo. Yun, kailangan manalig tayo sa Panginoon. Amen? Amen. Yun po, Pas, ano po ang mga karagdagan sa verse na yan? Karagdagan. Yun. Masasabi ko rito, kasi yung time na yung isang patutunan rin, Yun po. yung kami ay maghatid kila Brad Glenn. Doon ko na itong naranasan eh. Yung inangkin ko yung pangako niya dito. Mm. Na sabi niya, ano man ang hilingin ninyo, sa inyong mga panalangin, manalig kayo na natanggap na ninyo ito. At ito nga, Ayun, tama. ay inyong tatanggapin. Amen. So, na nung time na yun na ihatid namin si Bradley, malayo kasi yun ay Princess Nora. Tapos sa papasok, may gate doon, may security pagka hindi ka papatuloyin yung sasakyan. Kaya marami siyang dala. Mm. Sabi niya, paano kaya? Mahirapan akong kung hindi papasok yung parang nag-drive yata si Pastor Edgar eh. Mm. Mm. Sabi, di nag-pray na ako. Yan na, yan na. Lord, we ask for your favor, Lord. At yung security o yung gwardiya po na nakatao doon sa pinto ay hipuin niyo po yung puso na i-allow kami kasi malayo pa yung lakarin ni Brad Glenn kapag dito lang sa gate. At inangkin ko na yan, sabi mo po Lord sa iyong salita na ano man ang aming hilingin sa aming mga panalangin, manalig kami na natanggap na namin ito at ito nga aming tatanggapin. Kaya Lord, na inangkin na po namin na hinipon mo na yung puso ng gwardiya, yung security na kami i-allow kasi yung sabi mo sa salita mo. Kaya kiniklaim na po namin na kami i-allow papasukin na. Ayun, praise God. Nung eksakto pagtapos kong mag-pray na malapit na kami dun sa ampa at tinanong nung security, ayun, pinapasok na agad kami. Hindi Grabe, no? wala Power nang tanong, talaga. wala Ang nang faith tanong-tanong. po. So kaya yun po yung Yung power. ito yung naranasan ko. Give us power. Naranasan ko talaga na yung salita ng Panginoong Diyos pagka clean mo, inangkin mo, Mm. tinayuan mo at di-clear, ay ito yung gagawin ng Diyos. So kaya yun po. Salamat sa Panginoon dahil nandun talaga yung kanyang pagtugon sa mga panalangin natin. On the spot talaga, Mm. dininig niya yung panalangin namin. So praise God, salamat sa Panginoon. Amen. Si Kuya? Kuya? Ayun, Ano? and may nauna dito, Mm. verse 23, yun yung faith Mm. na kung meron kang faith, sabihin mo sa bundok, Oo. umalis ka dyan, palong ka sa tubig, Mm. tatabi at mangyayari. At yung doon sa susunod sa 25 ay bago manalangin ay magpatawad ka muna sa mga nagkasala sa iyo para patawarin ka rin ng Panginoon. So, napapagitnaan ng faith at saka paghingi ng tawad yung verse 24 na panalangin. So, kung malinis ang faith at saka walang napatawad mo nga nagkasala sa iyo, so mangyayari yung panalangin na mabubuo at magiging ganap. Yun lang. Mm. Amen. Mm. So praise
Gaya rin yung kwan ko, yung kasama ko doon sa, na-share ko na yan, di ba? Yung doon, yung kasama ko sa accommodation namin. Yung isang gabi na yun, tagal na yun, mga ilang buwan na yun. Eh kami lang dalawa, yung dalawa wala man. Tapos si Grace ng bakasyon yun. Di bali, dalawa na lang kami naiwan dun sa accommodation. Tapos parang na, kwan ba siya, na, parang taas yung high blood niya. Tapos nagtaas ng yung kaba ng dibdib niya. Kaya parang matarantadan siya ba? Sabi niya, te, prayan mo nga ako. Tapos yun, nag-pray kami. Tapos i-pray ko siya. Yun, maya-maya, ay salamat. Pagtapos namin pray, tapos gin-review ko yun, nawala. Sabi niya, pagtapos namin pray, salamat te, nawala ako, nakarelax. Sabi ko na, kung anong i-pray natin, ikuha mo, tapos huwag ka by faith ka talaga, mag-prayer. Yun, hindi siya nadala sa ospital. Kaya minsan padala yun sa ospital agad. Huwag na tayo, bakit ano ka sa ospital? May Panginoon tayo, sabi ko sa kanya. Yun. Nung iprayan ko siya, yun, nagbaba ang haipuan niya. Yung dugo niya, tapos di na siya kaba-kaba. Praise God, sabi ko, thank you Lord. Makagamit niya mo this. Opo. Hindi siya nagkaba-kaba. Yan lang po ang may share ko. Kaya, ikaw kuya, anong may share mo? Wala po. Ngayong gabi po, sa ating prayer ngayon, kailangan, by faith po tayo, may pananampalataya tayo, at saka yung mga pray natin, na kailangan na nakuha na natin yung natanggap na natin. Yun po ang kuha ng Panginoon sa gabi ito. Meron pa ako isang yung pag-review ba? Wala ba yung wala bang consequence ng babalik sa iyo yung gano'n? Wala naman, hindi naman. Meron pong verse na sasagot sa'yo doon. Kay Fredo. At magiging favorite verse mo rin yan. Mark, buksan mo po. Luke 11, 10:19. Luke 10:19. Luke 10:19. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos, ni Jesus. Hindi ibibigay pa lang, kundi na ibigay na. At yung kapangyarihan na yun na binigay sa atin ay nasa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway. Kung baga may kapangyarihan man yung kaaway, ay mas may kapangyarihan yung authority na binigay sa atin na ni Jesus. At kung sinasabi dyan sa huli, may assurance sa atin na kung gagamitin natin yon, huwag tayong kabahan dahil hindi tayo mapapahamak. Sabi dyan sa huling-huli, sige buuin ko. 19, ano yung pass? 10:19. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy. And nothing, yun yung assurance, and nothing shall by any means hurt you. Tama. So yun yung assurance ng Ibigyan tayo ng kapangyarihan para gamitin. Tumapak sa mga ahas. Kasi para sa glory niya yun, para sa kapurihan niya. At huwag tayong nag-alala kung ginagamit natin yung authority, yung kapangyarihan galing sa Diyos. Dahil sa yung mapaparangalan Dahil sabi diyan, hindi tayo, walang retaliate, walang magagawin kaaway kasi yung kapangyarihan na meron tayo, yun yung mas mataas sa lahat na kapangyarihan. Kaya huwag tayong matatakot, huwag tayong kakabahan. Okay po ba? Mas malinaw dyan sa verse na yan? Nasagot yung... Ibigyan tayo ng kapangyarihan Nasagot po yung yung huling-huling... tumapak sa mga ahas at mga lakdan. Hindi yan. Yun nga. Mark 11, yung Mark naman yan 10. Pero Lucas yung sinasabi ko. Lucas 10. Yung sabi mo, 10:19. umawak sa mga... Binigyan ko kayo ng kapangyarihan tumapak sa mga ahas at mga alakdan. At yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makapipinsala sa inyo. Di ba? Oo. Assurance yun. Ibigyan tayo ng kapangyarihan Kasi tayo mga... dito pa, yung kausap niya rito, yung 7 alagad. nung nagbalik sila, sabi niya, huwag kayong
matuwa kayo dahil kumbaga, yung suko sa kanila yung mga masamang espiritu eh. Yung sa 72 na nagbalik. Suko sila yung mga masamang espiritu dahil pagka kinumand nila ay talagang umaalis yung mga demonyo. Pero sabi niya, hindi yun yung mas maging matuwa kayo dahil yung pangalan nyo ay nasulat doon sa aklat ng buhay. Ang akin lang po kung ibig sabihin applied din mo ba sa atin yun? Yung sinabi ng Panginoon doon sa 72 na alagad na yung pagkakasabi niya sa verse 17 verse 19 verse 19 bali yung application na po yun sa 72 apply din ho sa atin. Oo, siyempre tayo mga alagad eh. Kung papansinin mo yung sinasabi din sa Mark 16 verse 17 and 18. Tingnan niyo po, Mark 16. Mark 16, chapter 16. Na sinasabi diyan, ang mga sumasampalataya Mark 16 verse 17. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng demonyo. Magsasalita ng ibang wika, makadampot sila ng ahas, hindi sila maano. Yung mapatungan ng kanilang mga kamay, yung magsisigaling. So, kailangan natin yung matibay na pananampalataya. Oo, kasi sabi diyan, yung mga sumasampalataya ay magtataglay. So, di ba? Related yan doon sa binigay na authority, na kapangyarihan ni Jesus. Kasi iniisip ko yung sa mga pastor lang, sa mga elder lang. Natin noon, yung katulad ng sinabi ni Brother Daniel na nagpalayas na tapos binalikan siya ng ano yun? Wala silang tunay na pananampalataya kay Jesus. Sino ka ba? Sabi ng Diablo, sino ka ba? Yun. Iniisip ko. Kami, kilala namin si Jesus. Ang sabi niya kasi, si Jesus na pinapangaral ni Pablo. So wala siyang direct relation kay Jesus. Ang binanggit niya, sa pangalan ni Jesus na pinapangaral ni Pablo. Kaya dinamba siya ng masamang espiritu. Nabad sa kanya. Kasi mahina ang... Kasi wala siyang direct na relation kay Jesus. Ay tayo, tinanggap natin si Jesus at sinampalatayanan pa. Kaya sabi doon, ang mga sumampalataya ay magtataglay ng ganitong kapangyarihan, tanda ng kapangyarihan. O diba? So hindi lang sa mga bagong mga beginner, hindi lang sa mga elder, sa mga pastor, kundi sa mga workers. Kagaya nyo, mga workers na kayo. Kumbaga, mas lumalim na yung faith nyo, medyo malalim na. Amen? Amen. So, yun. So, praise God. Meron pa ba bang tanong? Kung wala na po, ay dako na tayo sa aawit po muli tayo. Dalawa ang awitin natin. At pagkatapos niyang dalawang awitin, ay diretso na tayo sa prayer. Kaya pamigay mo niya, Sister Mariam. Pasama natin yung husband ni Ate Joy. Husband ba yun o husband ni Sino ba yun? Junalyn? Parang ganun. Sino ba yun? Si Junalyn yung Junalyn ba yun? request sa kay... Hindi, balo na yun. Junalyn? Balo na si Jonathan. But, Ano ba yung pagkakasabi sa inyo? Saan ba yan? B. Sabi doon, B. Basahin mo, Dinorward niya, para maintindihan. andun nakalagay. Sabi, ipos ko Saan? muna. Sa group? Ipos ko muna. Ang ng prayer.